Hello po, ako po si AJ Benosa, gaganap na AJ. So, AJ sa AJ. Meant for you. Yes. Yeah. So, sorry, ano po yung question? Hindi, gusto ko malaman, syempre, bilang dalawa kayo artista rin, who will alternately play the role of AJ. Gusto ko malaman ano yung magdi-distinguish sa inyo, dalawa, as AJs, as two different AJs din. Parang kasi po, for me kasi since magkaiba rin po yung gaganap na Esther, for sure magkakaroon kami ng ibang dynamics kung paano namin bubuuin yung mga eksena, kung paano yung building the relationship namin sa isa't isa. But for me, pagbuo ko mismo sa kay AJ, but since sinulat po ito ni Sir Ricky 2008, at ginagawa po natin siya ngayon na very sensitive na lahat ng audience in terms of politically correct way kung paano natin i-classify yung gender and sexuality ng tao. So, mas kailangan nakaayon at malinaw po dapat sa akin at sa relasyon ko kay Esther kung paano namin siya lalaruin at iintindihin, unawaan na hindi siya magiging offensive or hindi siya masyadong another baklang maingay na naman sa mundo ng teatro o nasa play, isang baklang sumisigaw na naman na, na pumasok lang sa kwento na sinulat din ni Lucas. So, yun yung pag-unawa ko na kailangan mas maging malinaw siya kapag pinortray na at nagkaroon ng malinaw na relationship between Esther and AJ na character. Yeah, that's it. Thank you for that. Very good. Yeah. Oh, go. Ngayon po, ako po si Gold Esalon and gaganap din po akong AJ dito. Simple lang. Anak po ako dito ni Esther, isa po akong queer and po. Medyo challenging sa akin itong... So guys, meron po tayong rito, may pot money tayo. Bawat challenging na kasabi yung challenging na word, maglalagay po tayo ng 20. Oo. Sige, go ahead. Ayun lang naman po. Maraming salamat. Hello everyone. I play Esther. Si Esther ay isang babaeng very frigid. She's very proper. Parang hindi siya pwedeng lumabas dun sa lines na binuo niya, sa strukturang binuo niya para sa sarili niya. And that includes understanding kung paano siya magmamahal. So nabiyuda siya, pero all along, she's in love with her kasambahay na si Sarah. So kung paano tinulungan ng kanyang anak na si AJ na makilala ni Esther ang kanyang sarili at mas mailabas niya ang kanyang pagkatao at bigyan ng agency yung sarili niya na pwede siyang magmahal at pwede niyang ipakita yon sa taong mahal niya sa paraang alam niya. Yun yung magiging takbo ng kanyang kwento in Tarakay. So, may follow-up question lang po from the floor. May mga eksena po ba dito si Esther na ikasiselos ng asawa niya? Binulong lang. Sa kagabi, nung nag-reading tayo, tapos binabasa ko din yung line na magme-make love, napapatingin ako din sa kaliwa anong reaction? Energy. Napaka-importante po na magkaroon ng representation. Ang mga iba't ibang klase ng pagmamahal, no? And yes, meron. Yes, meron. Okay, so let's hear it from the other Esther. Palakpakan po natin sa Olive. Ako po si Olive. Hindi naman po, kumbaga, itong role na to, no, is it a stretch for you na... Malalaman niyo po. It's a stretch for me, hindi lang yung character, pero isa sa mga AJ kasi dati kong estudyante sa UP. So siya yung magiging anak ko. At syempre, close friend ko si Sarah. Saan si Sarah? Ayun, si Kath. Wala so, ka naman kasi selos. Wala ka. So, sa audition pa
kailangan tanong talaga namin, sino yung ikikiss namin? Tapos, kailangan mabango ka na. Yun yung stretch lang for us. Pero we're very comfortable na pag-usapan naman mabuti ito. I think wala naman masyadong obstacle. Gusto namin yung nasa-stretch kami sa talagang gender fluidity, no? So, yun. I think ang maganda siguro sa storya ni Esther ay hindi lang yung gender, pero pinapakita yung sapat na pag-ibig. Siguro yun din yung magandang ma-explore kasi nga may isa pang layer pala. So akala namin hanggang sapat na pag-ibig lang. So paano rin siya binuo sa mind ni Lucas? Paano niya rin ito parang nire-resolve sa sarili niya? At kung paano niya rin ito ibibigay sa mga readers niya? Ayun po, sabi nga, kung mahirap, kailangan talagang gawin. Salamat. Ngayon na Sarah, yung kasambahay na love interest nga. Naman, kaselo-selos naman talaga ako. Okay lang yan. Don't worry. I got her. So, ano yung tanong ulit? So last, like yesterday, di ba, nag-reading na kayo finally with the whole cast. Ano yung pakiramdam nung finally, binibigkas nyo na yung mga gagawin ninyo sa sinasaksi sa piling nyo? Correct. I was really nervous kasi last year, nung nakwento nga sa akin na gagawin nila, binabasa ko na yung book, tapos sabi ko, oh my God, ang daming sex, ang daming sexual, ang daming intimate scenes. Of course, it's love. Of course, hindi mo naman matatanggal yun, di ba? So, it's not something to be ashamed of. Pero syempre, as an actor, magsa-stretching ka. So, Anong klase stretching po ang magaganap dito? Hi, stretching. Okay. So, ang maganda doon kasi maganda naman kasi we collaborate. So, I asked Olive and then sila Yong and LJ. We talked about it na hindi naman kailangan porque intimate scene, it should be as is. And that's the beauty of theater. That's what I personally as an actor am excited about. How do we show this intimacy and kilig without even, sabi nga ni Miss Olive, without even touching? Is that possible? And that's what I am excited for this project. Na how do we show these different kinds of love? Bawal na pag-ibig, ano ba yung mga pag-ibig na pinag-aralan. Kaya totoo, challenge. Okay, Bete. Kasi ang dami-dami naman yung book. And it's just so exciting for us to show that and to actually live it. So, going back to yung gender, this kind of love, when I was studying it, sabi ko, paano ko ito papakita to, lesbian, etc. No way. It's actually just love. It's actually you. I was recalling, paano ba ako kinilig dun sa first boyfriend ko, It's the same. And that's just a wonderful thing kasi yung characters namin, nila Lisa and Olive, was so bounded by expectations. Even as a kasambahay, bounded ako as my destiny, as only as a kasambahay. And how does our character challenge us? How do we... Ayoko mag-spoiler! Kasi syempre masaya din, di ba? Pag hindi mo alam mangyayari. So, we all hope to see you there and we hope you can share our excitement for this. Si Irene po, isa po siyang bata na henyo. So, meron siyang photographic memory and kaya rin niyang mag-arithmetic sa isip lang niya. Multiplication, division, everything. But she's a loner because she's a little bit weird. And parang sila ni Jordan na nawalan ng nanay. Kaya siya nagkaroon ng connection kay Jordan. And when Jordan left the town, nagkaroon ng blinded na loyalty and even optimism about love si Irene, hinihintay niya na bumalik si Jordan sa kanya dahil nag-promise si Jordan sa kanya na papakasalan siya. So yun lang yung summary ng story niya. Yun po. Parang na-confirm naman po ni Sir Ricky na yung Erica ay isang character na parang iniilangan ng mga readers niya. Pero yeah, kidding aside, yung pinento sa akin ito yung parang dream project na meron siya last year. Nung sinabi pa lang niya gagawin na para kay B, kinilig na ako ng konti. Paano yung kilig? I wanna see. Kasi yung libro po ito,
ay talagang naging special po sa... Wow! Hindi, may in-introduce po ito sa akin ng kasintahan ko noong 2000. Sino yun? Huwag na natin pangalan. Tapos kilig na kilig ako kasi para kay B yung title. Ang tawagan namin noon ay BB. Tapos, hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa dahil naghiwalay kami. So, syempre, nung sinabi na interesado daw ba ako, or parang syempre may chance ulit na makapag-teatro ulit ng year 2025, syempre may konting, ay, this is interesting. Tapos nun, sino kaya ako dun sa ina? Tapos yung Erica yung parang, ang hirap nito. Pero ang challenge for 80 pesos, challenge po sa akin ay hindi po siya natural na ginagampanan ko po. Isa po yung sa nangangarap na tapusin na yung kapag inisip ko kasi lahat ng mga ginagawa ko, parang lagi siyang di ba nakaano sa comedy, alam na natin kung paano minsan, kahit man pilit ko mang iibahin, syempre directorially, gusto ko yung ganitong pagkakaportray mo, energy, ball of energy, but Erica is a different, species. Ayan. Parang in layman's to simply put, para po siyang alien. Because we'll never, I cannot imagine that she's coming from a place wherein there's no romance. There's no I love yous. There's no kissing. So, paano yun? Diba? Yan yung laro. Iisipin natin laro, ang sarap niyang i-portray. Pero, hindi siya kakatwa. Hindi siya imahinasyon, hindi siya fiction. Parang, nag-exist siya sa buhay ni Lucas, sa utak ni Lucas, na may nais sabihin. So, the curiosity of love, of wanting to feel that kind of love na narinig niya lang isang alamat from a video, paano sasama yung mga manonood sa journey ni Erica. So, yun yung exciting din for us sa rehearsals. Kasi hindi ko alam kung alien ba siya in a sense physical or paano yun? Paano lang yung, lahat tayo, di ba, ang makinarya natin, pag-ibig eh. Mahal natin yung kaibigan natin, pero siya, hindi niya alam ang pag-ibig. Hindi niya alam yun. So, yun po yung, i-discover po ng, hindi lang po ako, but everybody. Ako pala si Yash Borges. So, yun po, ano ba? Hindi. Sorry. Ang challenge po, kasi 20 po. Ang challenge po sa akin is, una, syempre po nung nag-audition po ako kasi para po sa kaalaman natin lahat. Dati po, nag-theater naman na po ako before, pero nag-focus po ulit ngayon sa showbiz. Nag-showbiz. Tapos saka lang po ako ulit bumalik ng theater. So medyo kinakabahan po ako na, oh my God, ito na to ulit. Nagbabalik na ulit sa teatro. So, yun po yung first na challenge. Ako, oh my gosh, kaya ko to. Nung nalaman ko po na yung role ay Erica, tapos nakita ko nga po kung ano siya. Nakakaiba siya. Hindi siya marunong magmahal. Alam mo yun, para siyang, hindi siya nonchalant for me. This is my understanding of, wow, English! Yung po yung understanding ko ng character ni Erica. So, hindi naman siya nonchalant. Pero medyo ano lang siya, marami siyang curious siyang tao. So yeah, so isa sa naging curious siya is yung paano nga magmahal. So yun po yung pangalawang challenge sa akin, is yung lover girl po kasi ako. Kita niyo naman po sa higaw ko, di ba? Lover girl po ako. So challenge po sa akin yun, paano ko mabibigyang buhay sa Erica na hindi ka marunong magmahal, you don't know how to love, hindi mo alam po ano yung pag-ibig. Pero me as a person, I love to love. Wow! Love. Parang gano'n. Anyway. Di ba po? Mukha na kami alien. Pero hindi naman gano'n. So yun po yung sumunod na challenge sa akin. Ang next na challenge naman po is nung nalaman ko na alternate ko si Ate Bia. So parang, oh my gosh, kaya namin to. Paano to? Kailangan, hindi naman po sa, kaya ko to. Nasa character na siya. Hindi. Kasi syempre po, magkaibang tao kami ni Ate Bia. So magkaiba rin kami ng may offer. So yun din po yung parang, for me, as a simple girl, living in the city, ang iniisip ko is paano kaya kami ni Ate Bia mag-work together na mag-alternate. So, yun na naman po sa akin. Yun na naman po yung mga challenges sa akin. Pero yes, I'm happy to be here. Wow! Si Sandra po ay isang babaeng fair. Alam niya
niya, malinaw sa kanya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero pinili niya pa rin gumawa ng mali. At habang buhay siyang kakainin ng ginawa niyang kamalian yun. Sa dinami-dami ng klase ng pag-ibig, yung bawal ang pinili niya. Dahil si Sandra po, ang kanyang love interest, are you ready? Ang love interest po ni Sandra ay ang kanyang kuya. So, opo, tabu po yung kanilang topic, yung kanilang relationship. So going into the project, syempre bago ka mag-audition, babasahin mo yung novel, no? Pili ka sino kayong mga dito, masayang babaeng gampanan. Di isa-isahin mo yan siya. Uy, okay itong Irene okay itong Erika, masaya to Yung Sandra, yung to. Kasi hindi to komportable. Diyos ko, sa kahit sa anong parte ng kasulok-sulukan ng katawan ko, hindi ko talaga kaya. Pero, nung binabasa ko yung chapter ni Sandra, ito yung magic ni Sir Ricky, na medyo bandang dulo, nakakalimutan ko ng magkapatid sila. Tapos yung lumulutang na lang yung love nila for each other. Tapos bandang dulo, nung natapos ko na yung chapter, I felt for them. For the characters. For Sandra, para sa kapatid niya, para sa naging ganyan-ganyan niya, sa mga nakasama niya pa sa buhay. Tapos na-question ako, imura na rin ba ako? Bakit ako nakaramdam ng gano'n? Malito pa yung next chapter, yoko na yan. Tapos ang ending, nabunot ako ng universe. ako yung napili. Ako yung nabunot. So, nung in-offer, nag-isip talaga ako ng mabuti kung komportable ba ako sa role na ito. Nag-a-align ba ito sa morals ko bilang tao? Gusto ko ba siyang bigyang hininga sa entablado na may makakapanood? Responsableng bagay ba ito na ipalabas? Mga ganyan. Pero at the end of the day, hindi pa rin ako komportable sa kanya. At tinanggap ko na lang yun. Kasi parang lahat naman tayo hindi komportable dun sa sitwasyon niya. Dahil, bakit ito gagawin kung madali? Kasi gusto natin yung challenging. Gusto natin yung challenging. Tapos, binalikan ko na lang ulit yung kwento. Tinignan ko siyang mula sa malayo. Hindi naman kasi niya sinasabi na tama yung ginawa niya. Alam naman niya. Saka, ibutura ng pagkatao niya na mali. Kaya lang naramdaman niya. Anong gagawin natin? Kaya lang dinanas niya. Tapos kaya kanina meron pong mga audible and semi-violent reactions nung sinabi ni Sir Ricky na meron 3 o 4 na babaeng lumapit na dinanas nila o sila si Sandra. So, sige na lang, para sa kanila din. Baka kailangan nila ng karamay. Baka kailangan nila ng karamay sa puot nila sa buhay. Wala silang ibang mga pagsabihan. Sige na, halika na. Dami-dami tayo dito. Pareho tayo ma-challenge. Sige. Ganun po. Ang hirap. Basta, yun po ang ending. Hindi po siya komportableng role. Pero, kasama itong mga malulupit na collaborators na ito, I'm sure, tatahakin namin siya at i-handle namin siya responsibly at ng buong ingat kung paano man. Ay, si Sandra! Mga choices! Thank you so much. Let's go to Sarah. Hello. So ako yun, kumbaga, I think yung character ni Sandra, yung sabi natin, medyo heavy siya talaga because it's something that talagang all of us, no? Sabi natin parang, medyo yan. But, as actors, it's not our job to judge our characters, diba? So, for you, ano yung preparation mo para malampasan mo yung judgment na yun at ma-humanize mo yung mga pinagdadaanan ni Sandra? Insist! Pero, I think the process for this would be, because an example would be during the audition, when you get to know Sandra, you would immediately think, incest. How do you incest? But it's actually not, when you're becoming Sandra, it's not the focus on, mamahalin ko yung kapatid ko, blah, 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 this is immoral, blah, 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 blah. It's more on, it's not who they are, but who they are, your role in life na kapatid ko siya, but who they are na, ito yung minamahal ko. And it's focusing on that where you're able to properly project and show that really that side na medyo naughty, medyo dirty, medyo but it's the real side na, yeah, this is how she loves. It's not right, it's taboo,
but this is the side that we're showing, and with that, we also show our humanity. And I thank you. Thank you. Thank you so much. Good afternoon sa inyo lahat. Ako po si Ava Santos. This is, I think, my first professional straight play. Because I've only been doing musicals, and for the longest time I've been performing in a band. Ito ulit yung kumbaga parang muling pagtatambala namin, hindi ko manalo. Kaya excited ako since 2011 nung ginawa namin yung Cyrano, isang sarsuela. Anyway, I'm playing the role of Bessie, ang love interest ni Lucas. Alam na natin na si Bessie ay ang inspirasyon ni Lucas sa lahat ng mga sinusulat niya. Ganun din, isa sa mga kwento na sinulat ni Lucas. Nabanggit yung iba-ibang klase ng love. Hindi ko na masyadong papahabain. Nabanggit yung iba-ibang klase ng love. Pero para sa akin, si Bessie, yung pinapakita ng character nito ay paano mahalin yung sarili. Very selfish. Ano yung self-love? Si Bessie is the kind of person who is explicitly sinasabi naman to, na sexually forward, gets what she wants. Kung ano yung gusto niya, yun yung makukuha niya. Kasi hodang may nakatali doon or what, makukuha niya yun kasi gusto niya. So, lahat ng pleasure, bibigyan niya sa sarili niya kasi mahal niya yung sarili niya. Kung ano man yung dahilan ng pagbigay niya ng pagmamahal sa sarili niya, may dahilan yun. Tsaka parang I feel and I think that merong Bessie sa bawat isa sa atin. Ito lang yung unfiltered version. Kumbaga parang basta yung mga selfishness, yung human tendencies na conflict between right and wrong, pinapakita yun dun sa play. So excited ako mapanood yung lahat. Excited na matawid at maipakita ng maliwanag yung difference sa totoong, meron din totoong Bessie So totoong Bessie tsaka yung Bessie sa kwento. So yun, this is really something to look forward to, and I hope you're all as excited as we are. Maraming salamat. Sa akin, nung sinabi ni Yong na ako yung nakikita niya for the Lucas na character, hinanap ko siya talaga sa akin, sa loob. Hindi ko siya pwedeng kunin mula sa ibang tao eh. Hinahanap ko talaga kung gaano siya katotoo sa akin bilang si Nico. At bilang si Nico, nagkaroon ako ng magandang opportunity at regalo sa buhay na maging estudyante ni Sir Ricky sa script writing workshop nung na batch 19, best batch ever. And siguro nakadagdag yun sa tapang ko para talunin to. Kasi sa lahat ng mga natutunan ko kay Sir Ricky, iniisip ko na kung paano yun may apply sa pagbuo kaya ni Lucas ng mga kwento niya. So isa yun sa pinaka-importanting kinapitan ko. At pangalawa, lahat naman tayo, I think, kaya nga mahirap yung Erica na character ay marunong magmahal. So alam din natin na meron tayong mga ginagawa na hindi natin ina-expect na gagawin natin para sa taong mahal natin. Kahit pa tayo yung tipo ng tao na maliit yung tingin natin sa sarili natin, na pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat para sa taong ito, eh ginagawa pa rin natin yung lahat para baka sakali na pag binigay ko sa kanya yung 5 kwentong ito, eh sabihin niyang mahal nga rin ako. So, yun yung mga importanteng kinakapitan ko for Lucas.